Let us read Proverbs chapter 4, verse 23. Kunalan nito, guard your heart above all else, for it is the source of life. Heavenly Father, we thank you for the joy that we experience, the peace that we have from you every time we worship you. We thank you, Father, for it is you who have caused us to come here today and be united with your people upang sa ganon purihin ka, pasalamatan ka, dakilahin at sambahin ka. Let your Holy Spirit speak to us as we ponder on your words today. Be our teacher, Lord, and make our hearts a fertile ground upang sa ganon hindi masayang ang butil ng iyong mga salita. Be lifted up, Father, instruct us today, and help us to walk according to your ways. In Jesus' name I pray. Amen. Ang title ng message natin today ay Guard Your Heart. Sabi sa katabi, guard your heart. Bago pa na-discover ang neuroscience, mga dopamine spike, mga psychotherapy, bago pa na-discover ang mental conditioning, 1,000 years ago, nasabi na ng Diyos, nasabi na ng Biblia, kung ano talaga ang nagpapatakbo ng ating buhay, at kunana, the wellspring of life is from the flow of your heart, dahil sa puso natin yan. But when the Bible speaks about the heart, hindi lang ito basta yung cardiovascular system natin na kadalasan ina-associate sa ating mga feelings. Pero nung nag-nursing ako, naalaman ko na wala palang kinalaman yung cardiovascular system mo sa feelings mo. Mali yung I love you with all my heart. Hindi dapat yung, dapat I love you with all my hypothalamus, my limbic system, my prefrontal complex. Tama ba? Kasi sila yung nagko-control ng ating emotions. Yung heartbeat mo lang kasi yung nararamdaman mo na tutok, no, makita ang crush mo. Now, when the Bible speaks about the heart, hindi ito yung physical na cardiovascular system natin. It refers to our inner core, your spirit, your central processing unit. All your thoughts, all your beliefs, your desires, your emotion, your inner life, that is your heart. Pag samasamahin mo yung puso mo, yung utak mo, paano ka mag-isip, yan yung heart mo. Your spirit, that is your heart. Kaya ko na, above all else, ang amin. Kumbaga, priority above all else, guard your heart, for it is the source of life. Talaga bang manti, duwa nga masinag dito, dagahan nga nakapan di masinag. Ni Francis, ni Noel. Palakpakan naman na kita, duwa. Okay, ma? Ang dati 100 pesos ko dito eh. Itad cooking ka rito eh. Baging data, hindi, hawakan mo na. Ilalagay natin yan. Kasama. Sa'yo yan. Provided that hindi niya makukuha. Pag makuha niya, sa kanya na. So, bibigyan ko kayo na 30 seconds para kunin mo yan. Ready, set, go! Okay, baka na. Para na. 1,000 ko ang 100 ko lang na afford ko. Good ba? Guard your heart. In the physical realm, sa buhay natin, grabe yung pag-guard natin ng ating mga ari-arihan. Grabe yung pag-guard natin ng ating pera, pag-guard natin ng ating bahay, pag-guard ng ating mga sasakyan, pag-guard ng ating mga anak, hanggat maaari, walang lalapit na bully sa school. But are we also guarding our hearts? Are we consciously and ferociously guarding our inner core, yung inner spirit mo? If your inner core, your heart is unguarded, undisciplined, sigurado nga mapulyot,
And everything else in your life will follow. Because when the Bible speaks about guarding our hearts, hindi lang ito basta protecting your emotions. Hindi lang ito basta choosing whom you should trust. It is actually your spiritual and mental discipline. It is placing a fence. Agkarga ka iti guardia, a gate, a filter, disiplina what you allow to enter your inner spirit. Guarding your heart from the voices of fear, of doubt, condemnations, negativities, insecurities. Guarding your words, guarding your conversations, guarding your cell phone, guarding your feeds, guarding your TikTok account, Messenger, Instagram, ML, anya pa itang ito dito digital life. Kasi hindi lahat ng kwento, hindi lahat ng notification, hindi lahat ng entertainment ay dapat mong i-entertain. Amen. Amen. Because our heart is not an empty space. Sabi ni Lord, ang puso natin is a soil, and whatever is planted, intentional man yan o adalang tinaiting na, gulo ng itim na gitibukal dita, eventually it will grow. Kaya pakisabi sa katabi, guard your heart. Now, in connection to our brain, kunada, ang iti brain tayo kano, it learns through repetition. Science data, totoo yan. Pag paulit-ulit, doon ka natututo. Kaya nung bata tayo, paulit-ulit. That is how we learn. At lahat ng parts ng katawan natin, amamin ka at dati ora nga connected yung brain tayo, connected sa nervous system, going everything to the brain. Kaya the brain will interpret, pag paulit-ulit mong ginagawa, pinapakinggan ang mga bagay-bagay, yung brain i-interpret na yan na importante ito. The brain will interpret it as normal at lumalakas, lumalawak yung pathway ng bagay na ginagawa mo. Kaya madali ka lang maglakad ngayon kasi nung bata ka pa lang, ay na-train ka ng maglakad. Gigets tayo, Jay, analogy na. Same is true when we continuously repeat thoughts of fear and worry in your life, it will eventually become anxiety. And you let anxiety stay there long enough, it will turn to depression. Tulid-tilker, lumawlawak, dinalan na. Kaya by anti-depression dita, it will go further into panic modes and even death. Kaya importante dito yung topic na katangal daw, tapos maadal tayo, masurot tayo, makita tayo, no anya nga talaga, punot dulo na, even our reactions in life, konektado amin dita. You know, if you keep on repeating negative thoughts in your life, siguradong magiging nega ka. Pakitanong nga sa katabi, nega ka ba? Kahit nga, harapin mo lang yung mirror at sabihin mo na, malungkot ako today. Lulungkot ka talaga. Ganon ka strong yung pathway ng ating katawan, yung brain natin. Because, you know, Satan doesn't always need to directly assault you or destroy you. Satan just needs to get access to the inputs that dumahan nga masapot, hindi kailangan ni Satanas na sirahin ka automatically or directly. He just needs to get access to the things that you repeatedly see, the things that you repeatedly hear, to the things that you repeatedly think, imagine, and believe. No maka-access ni Satan sa mga bagay-bagay na yan on what you see, what you hear, what you think, and believe, he can easily sabotage your future and destroy you. Kaya pakisabi sa katabi, mag-ingat ka. It is very important to guard our inputs. Even the music that you hear, hindi lang basta mga background music ang mga yan. Mga inputs mga yan. Yung mga reels na parang 5 seconds lang naman, 10 seconds lang,
Hindi basta entertainment ang mga yan, mga inputs ang mga yan. Yung pakikipag-usap mo sa classmate mo nga puro mura ang pinagsasabi, hindi basta conversation yan, mga inputs yan. Everything you see, everything you hear, you think, imagine are all inputs to your inner core. To guard your heart is to guard your inputs. Guard your inner world. Amen. No control system, no control system, hanya basta-basta nga pasaglagan ng tao dyan. Hindi ka nila basta papapasukin, they will even ask you, apparently, anong kinalaman mo dito? And also with our inner world, inner spirit, do not let anyone or anything just enter in. Amen. You know, may mga gates sa buhay natin na kung saan dito bumapasok, nakakapasok ang mga inputs, whether good or bad. Kung muna nga gate, iti biyag, iti tao, kaya digijay matatayo. Pakitignan mo nga yung mata ng katabi mo. Your eye is a gate. Halos ang majority ng inputs dyan dumadaan. So take care of your eyes. May sinabi si Lord sa Matthew chapter 6 verse 22. If your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Kunana. Basahin nga natin. Ano sabi dyan? The eye is the lamp of the body. If your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. So if the light within you is darkness, how deep is that darkness? If your eye is bad, ang laging nakikita ng mata mo ay mga kasamaan, kamalian, kasakiman, kalaswaan, napakalaking kadiliman. Let us train our eyes to see what is good, what is pure, what is holy, what is pleasing to the Lord. Amen. Guard the gates of your eyes. No, gigam kahit di cellphone, gwardyaan nyo. 10 minutes lang dito eh. Huwag nyo hayaan na aabot kayo ng 1 oras, 2 oras nga, buyat eh. Kung purmi, scroll, tibiyag, titataw ka saan nyo, ba't kam mo, damdama o bang apal kayo, ba't pwede ka dalang burgini ka? Diba? Guard your heart. Guard your eyes. It's napakalawak yan na gate na pwedeng pumasok ang kaaway if you are not careful. Second gate ay ang ating mga tenga. Kitang mano at takal tila palag kaaway mo. Tigtog ka na biyak na. Pag malaki daw ang tenga ng katabi mo, makakaba daw ang buhay. Your ear, our ears, ang ating mga tenga is also a gate. Madami ding inputs ang dumadaan dyan. And if you entertain them all, kawawa naman yung heart mo. Pag sabi sa katabi, huwag mo silang i-entertain. Kung negatibo, tikat katungtong mo, amoy palubos ng pagbasurahan na talapayag mo. You cut it off. Kung awan mo dyan istorya, namadlaw mo nga basurahan na amin, puro problema naman amin, di bagbaganan. Problema dyan karoon na, problema dyan may isang katao nga lang ako. Talaga? Ano na kasi yung ulam ngayon? Balbaliwang mo tayo istorya natin, basurahan na mo yan. Yung gate mo, tinatabunan nila ng napakaraming unnecessary things. May sinabi si Lord that is very powerful. Romans chapter 10 verse 17. Makita yung ating lapayan talaga ng gate data. Sabi ni Lord, faith comes from hearing. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Faith comes from hearing repeated truths. Magpaulit-ulit na nasasabi sa iyo yung mga katotohanan and you believe them, your faith will become stronger, your faith will be established. That is faith. But it is also true that fear, doubt, negativities comes from constantly hearing lies. Paulit-ulit kang nakikinig ng mga trash, abay yun ang mag-develop sa iyo. Good. Ikarararag ko ma-decipher tayo. Ma-decipher tayo.
Matilokan natin ma-decipher, masintir, masiputan, makitam, mailasin mo. Ang Tagalog ng mga yon. Masaitsong mo. Ang Tagalog ng ma-sense mo na agad. Pag may mga unnecessary things, mga negativities ang lumalabas mo, no, they are dumping trash in your ears, I can i-cut off mo na. Amen. You know, kapag lagi mong napapakinggan, mga lagi mong kakwentuhan, ay ang topic nila ay mga kalaswaan, kabobohan, kahinaan, kawalan. Malaki ang tendency na magiging ganon din yung reality mo. And don't expect a life of purity when everything that you hear is about promiscuity. Pangatlong gate is your thought process. Kung paano ka mag-isip. May mga times ba na okay ka, pero biglang, puro negatibo mo, tanisumsumrat, di panunok mo. Puro madimot tan, di rumsumrat, di panunok mo. Bagaman takabay mo, isram nga dagos. Kapag ang naiisip mo ay paano maghiganti, puot, galit, kung paano mo iisahan yung teacher mo, paano mo kontraon mo di asawang, no, kas ano nga, paano ko tayo tatablahin to. Pag mga gano'n lang naiisip mo na, you cut it off. It's the devil putting inputs in your thought process kung paano ka mag-isip. Kung naisip mo mga lustful thoughts, put it off, cut it off, you close the gate. Amen. Amen. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, isa to sa mga favorite ni Brother Darwin. Take every thought captive and make them subject to Christ. Amen. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Napakalaking gate yung thought process natin kung paano tayo mag-isip. Kapag ang mga naiisip mo na ay alam mo lang hindi maganda, hindi ka aya-aya sa Diyos, tiliwo mo! Make it captive, sabi niya. Pag malayo pa lang, hindi ka makakapasok sa akin. I will not entertain you again. Kasi the reason why pumapasok ang mga yan, kasi na-entertain mo yan noon. Na-entertain mo yan noon. Baka nung bata ka pa lang, playmate po ang mga yan. May mga kapareho ko ba dito na yung ubing natin nagbuyat in pornography? Nagriga, nalabanan dito. Paulit-ulit silang mga bumabalik. Nung masapon na gwardiyan, tagiti, panunot mo. Kaya ko na, you are not allowed to enter anymore. Amen. Amen. Gone are those days. Tapos na sana yung mga yon. I'm deciding to put a guard in my gate, the gate of my mind. Fourth gate ay yung mga conversations natin. Your daily conversations. Malaking gate din yan. What you say and what people say about you, gate din yan na kung hindi ka careful, ay good, rumor kami, nag-toxic, pusok na nagtong-tong ka din ng tao. Hamo na si puta, ginabsuonan na ka eh. Meron one time na pumunta kami nila misis sa Andox, kasama si Ezra. Meron yung step kasi doon, hindi busy, nasa labas yung mga ibang tro. Tumatalog kasi si Ezra. Sabi ng Sandro, laglag to. Sabi ko sa tro, nasimpat na ito eh. Nalaing na ito eh. Nga dumakil na laglag dito eh. Alam mo yung tinutukan niya, laglag to. Laglag to. Kung alam mo, isang zon, akat ng Japan ko, no. You are not allowed to prophesy anything against my son. Moreno joke lang, huwag niyong hayaan na kung anong negativities ang sinasabi nila sa iyo. Amen. Or sinasabi nila against your family, against your children. Amen. Amen. Mga daily conversations natin, we need to be careful. May mga conversations that you have to cut it out. Hindi lahat ng kwentuhan ay usapan ay dapat mong ine-entertain. Amen. Amen. I'm really praying that we will have the courage
and the discernment to see and discern our daily conversations. Sabi ko kanina, may mga nakausap na ba kayo? Na nung natapos kayo nag-usap, parang ang bigat ng loob mo. Sana tayo makapagna ng bigat ng mga pinagsasabi niya. Pero may mga nakakausap ka din. Pag nakakausap mo sila, parang gumagana ang buhay mo. Mabang-aran ka. Kaya importante that we guard even the people, what they say, and how they treat us. Amen. Input, gates, output. May sinabi si Lord sa Luke chapter 6 verse 4 to 5. Out from the abundance of the heart, the mouth speaks. A good man, basahan naman namin kung ano dito. A good man, out of the treasure of his heart, bringing forth that which is good. And an evil man, out of the evil treasures of his heart, bringing forth that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaks. Grabe. Wala na dito, ang taong mabuti, kahit anong gawin mo dyan, mabuti talaga yan. Kahit balibaligtarin mo yan, ang lalabas dyan ay mabuti, kabutihan. And same is true, ang taong masama, ay may masama ang lalabas dyan. But then it says, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. Ulitin nyo ito, ma-rehearse nito eh. Out from the abundance of the heart, the mouth speaks. If your mouth is constantly speaking, telling lies, it means that your heart is full of lies. If your mouth is constantly speaking filthy language, bursting in anger, speaking words of defeat, fear, frustrations, complaints, hindi yan basta lumabas lang. That is an overflow of what is really inside. Kaya be careful with what you say. Pakisabi sa katabi, be careful with your mouth. Lalo na pag magaling yung kausap mo. Minsan nga, hindi mo kailangang tanungin ang isang tao, kumusta ka? Kasi sasabihin talaga nila. Out from the abundance of their hearts, you will hear the condition of their soul. Mangungid mo nga'y, gapumutang kaliting yung iwat na, maririnig mo rin ang nilalaman ng kanilang puso. May mga tao rin naman na pag naririnig mo sila, you can really hear hope from them. Maririnig mo na maganda yung perspective nila sa buhay. Maririnig mo na may wisdom sa mga pinagsasabi nila. Maririnig mo na mayat iti kasasaan na peaceful iso na. Pakitignan nga yung katabi kong peaceful. Peaceful ba? Peaceful. What comes out of our mouths are not random words. They are evidences. They are reflections of what is inside. Dati masin ka illustration ko dito. Dati, pasok! Dati illustration ko dito. To help us see. Gabang man din, upat nga masinan dito. Upat nga masinan. Mumpamen. Masinan, masinan, masinan. Saan yung mga masinan? I want no other choice. It is. Nanti ka nanti ka ito eh. Sige ito muna. Muna, gungun naman na ito. Earthquake. Gungunam. Gungunam. Ito. Sige, gungunam. Ito, may isa. Sige, korte muna. Gungunam. Sige, gungunam. Gungunam. Oo, gungunam. Awat ang tayo, ma'am. Yamat na. Yamat na. Sabihin. Nabigyan sa na. Bago, ngayon. Sige, mag-yamat yun. Ito, gungunam. Awat ang tayo, ma'am. Ganito. Sorry, Deta. Sorry.
Kasi ka naman. Ang ganun. Ang ganun. Ang utak tayo. Juice? Kasi ka naman. Ang ganun. Sige, thank you. Wala pa na. Inumin niyo daw yun. Inumin. Wala kasi akong yung mga iba, cappuccino. Wala naman akong pabili ng ibalang mo sa cappuccino. Hindi natin kasi na. Ngayon, tiling amin na. Very obvious. Pag aamuyin mo, bagoong yun. Na-spill yung bagoong. Kape yun. Na-spill yun. Juice yun. Na-spill ay soy. Na-spill water. Kung mapansin nyo, it is not the shaking that made the bagoong, soy, coffee, water. The shaking only revealed what is inside. What is already inside. Most of the time, lumalabas kung ano yung nasa loob ng tao pag nasi-shake. And the shaking of life will eventually manifest what is inside your core, what is inside your heart. Kat sapay ko man na inton magungun tayo, tirumor itibiyag tayo, itirumor may spirit iniwat tayo kat purity, goodness, gentleness, meekness, kindness. Amen! Haan nga basta yung kantang banal na aso, santong kabayo. Nagdadasal, nag-rosaryo sa loob ng jeepney ko na. Tapos damdamakan, nagmura. So, nung na-shake, nag-pray nung nagungun, nagsaot natas, hindi talaga yun. Ang talagang nasa loob niya is something that is not good. Nasa mga may asawa, sino po mga asawa dito? Amen ka, may mga asawa na. I learned this from my wife. Kung ang asawa mong babae ay nagbubunganga, may mga asawang babae ba dito na nagbubunganga? Kung may asawa kang babae na nagbubunganga, at medyo hindi na maganda yung mga lumalabas sa kanyang mga bibig. Mga asawang lalaki, huwag mong baliwalain yan. Huwag mong tsansyaran or hayaan lang. Pakinggan mong mabuti because those are clues noan niya dapat yaramidem. Kasi hindi magbubunganga ang matinong babae nang walang dahilan. Maliban lang kung inborn. May mga inborn naman kasi na pala sinapupunan, ano to, sa saudan. Meron nilili sa mga asawang lalaki. Pag nagbubunga pala, bubunga ang babae, pakinggan mo, that is what's really inside her. Yun ang lumalabas sa puso niya, kaya na-spill over sa kanyang bunganga. Minsan lang talagang iba yung tono nila. Kahit maganda, kastoy ko ba? Iso nga sa bali, tinatingnahin ka na makahol ka. But you know, when the heart is full of bitterness, you will hear bitter words. When the heart is full of frustrations, you will hear complaints. When the heart is full of negativities, maririnig mo talaga mga negatibong bagay. But when the heart is full of forgiveness, ang maririnig mo dyan ay pag-iintindi. When the heart is full of love, grace and mercy will naturally flow. When the heart is full of humility, may maririnig kang sorry. But when the heart is full of pride, ay mangag mo, mangag mo ti boses, iti pride. So careful, pakinggan mo kung ano yung lumalabas sa'yo. Kasi ibig sabihin yung na-input, yun yung pinapasok mo sa gate mo, yun yung output mo. When they squeezed Jesus to death,
and they drained His blood. Literally, they drained His blood. Ang kinamatay ni Jesus Christ is hypovolemia. Ang lumabas pa rin sa kanyang mga bibig ay forgiveness, pagpapatawad. Ang lumabas sa kanyang bibig ay kabutihan, pagmamahal, pati nga pag-asa. Today you will be with me in paradise. And He was hanging on the cross. When life squeezes us, be ready because it will surely come. Pakisabi sa katabi, may squeeze ka. May squeeze tayo. It will surely come. Let the aroma of God's goodness be seen. Show them, ipakita may kataguan. Let them see, let them hear, let them taste, let them feel the goodness of God in you. Yun yung overflow. When people try to insult you, di makita na kung mga natigger na tao, hanya basta-basta nga may insulto. When people would try to disrespect you, iti overflow mo mga kindness. Amen. Nasabi nga lang ni Lord yan sa Sermon on the Mount. Do not repay evil with evil, but repay evil with good. Because if you are really good, goodness will come out from you. Amen. And as we end, let me give you practical ways to guard your hearts. I-short ko lang yung message ko, sabi ko kasi kay Mrs. Sabi niya, habaan mo, wala pa kami na-practice. Medyo habaan ko lang. As we end, may mga practical ways to really guard your heart. Pakisabi nga ulit sa katabi, guard your heart. Pangaasim. Mawasamang data. Pangaasim, guard your heart. Yung mga practical and doable na paraan yan. Umuna, remove. First, remove all the unnecessary inputs that Satan has been throwing around. Tanggalin mo muna yung mga unnecessary baggages sa buhay mo, sa puso mo. Yung mga experience mo nung bata ka na mga trauma, mga hanya nasayahan ka na pagpadasa, hindi kaubing ka, i-delete mo na mga yan. Amen. Sabi sa James chapter 1 verse 21, get rid or put away. Therefore, ridding yourself of all moral filth, all, wala lang at some, of all moral filth and evil excess. Humbly receive the implanted word which is able to save you. Amen. Tanggalin mo muna yan. Kung may mga natitira pang bitterness against your father, against your mother, against your mga siblings, tanggalin mo na mga yan. I-discard mo na lahat mga yan. Remove it all. At na makapunta ka sa second stage, which is replace. Don't just remove unnecessary baggages in your lives. You need to replace them with better inputs. Amen. If you have bad habits in your life, hindi uubra na to just remove the bad habits. You have to replace them with good, better habits. Amen. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, whatever is true, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good report, if there is any moral excellence, dwell on these things. Think on these things. Ang mga bagay-bagay nito, ang i-replace mo. Ano daw ang i-replace natin sa ating buhay? What is honorable? What is just, pure, lovely, commendable, excellent? Dagita iti isukat tayo, kada iti narurugit nga ingkabkabil ni Satanas dita panunot mo. Amen. Maikatalo, resist and rebuke. This is your filtration process. No ada iti input nga saan nga nasa iti filter mo i-resist mo. At saan mo lang i-resist, i-rebuke mo. Ni Jesus Christ, when He was tempted, i-resist na pa lang the first. Nung di talaga natangkad ni Satanas, rebuke na, pumano ka? You rebuke the devil that's coming around you. Amen. If evil comes knocking at your door, ikat masabol nga i-refuse mo, i-resist mo. Ang sabi ng Biblia, resist the devil, and he will flee from you. Tumaray ni Satanas. Amoy palubos ka, kay ayaw ni Satanas dita,
taagayan ta doon kakadwana. May kapat, renew your mind. Ito yung whole process na. Praise God, si Brother Alan nakapag-share sa BGMP. Pwede ka natin share na. Renew your mind. Be transformed with the renewing of your mind. Let us pray nga yung blessing the community natin sa BGMP. Amen. Nayon tayo sa ating prayer and fasting. Romans chapter 12 verse 2, itong sabi niya. Anong sabi? Basahin natin lahat. Do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is the good, pleasing, and perfect will of God. Transformation happens when the mind is really renewed. Haan nga basta behavioral change. That happens when the Spirit of Christ dwells in you. Kaya yung word nga transform, Greek word dyan galing yung word na metamorphosis. Metamorpho, iti Greek word na binulog mo ti English kat nagarami dati word nga metamorphosis. Kat amo to the word nga metamorphosis from a cocoon to a beautiful butterfly. It is a complete structural change at nag-uumpisa ito sa loob, hindi nag-uumpisa sa labas. Something inside is changing in the cocoon. And kasjemot lang iti renewing of our minds, renewing our hearts. Nga ni Apo Diyos ti mang transform, mang balbaliw kada tayo. Amen. Kadya outward output tayo, yung outward reality natin, kataan nga masyadong pilit because it is transformed by the Lord. Kat how do you renew your mind? Lagi natin inuulit ito. Keep on feeding your spirits with the Word of God. Amen. Pakanam nga pakanan ti Spiritong ti sasaon ni Apo Diyos. Soaking it with the promises of God. Filling your spirit with worship instead of worries. When the Bible says, above all else, guard your heart, hindi lang siya basta cute, emotional advice. When the Bible says, above all else, guard your heart, it is protecting, safeguarding, preserving your inner core from the inputs that may come in through the gates of your life. At hindi ito optional. This is vital if you are serious in winning and succeeding in your life. So, masapol nga gwardiyan tayo with all diligence. Halang nga Sunday, halang nga Monday, with all diligence. Because our future, your destiny, your life depends on it. Amen. Dapat nga tumakbar na amin kakapsa.